Alam mo ba, ang mga dating Pangulo ng Pilipinas ay hindi lang mga lider ng bansa, kundi bahagi din ng ating kasaysayan. Bawat isa ay may naiambag, may naiwan at may pinagmulan. Pero natanong mo na ba kung saan ang kanilang kinahantungan? Sa video na ito, aalamin natin kung saan nga ba nakalibing ang mga dating Pangulo ng Pilipinas. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe for more historical contents like this. Let's get started. Emilio Aguinaldo. Si Emilio Aguinaldo ang unang Pangulo ng Pilipinas at isa sa mga pangunahing bayani ng rebolusyon laban sa mga Espanyol. Ang kanyang tahanan sa Kawit, Cavite, kung saan unang itinaas ang bandila ng Pilipinas noong June 12, 1898, ang nagsilbing huling himlayan niya. Yes, hindi lang basta memorial house ang Aguinaldo Shrine, dito rin inilibing si Emilio Aguinaldo sa ilalim mismo ng tahanan niya. Alam mo ba, bago siya pumanaw noong 1964 sa edad na 94, inihanda na mismo ni Aguinaldo ang kanyang magiging libingan. Gusto niyang manatili sa lugar na naging saksi sa kasarinlan ng bansa, isang simbolo ng kanyang pagmamahal sa kalayaan. Manuel L. Quezon. Si Manuel L. Quezon ang tinaguriang ama ng wikang pambansa at unang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas. Ang kanyang labi ay nakalibing sa Quezon Memorial Circle, isang monumento na itinayo bilang paggunita sa kanyang ambag sa bansa. Sa loob ng napakataas na mausoleum, makikita ang kanyang labi kasama ang kanyang may bahay na si Aurora Quezon. Alam mo ba, noong una, ang labi ni Quezon ay nakahimlay sa Arlington National Cemetery sa USA noong panahon ng digmaan. Ngunit noong 1979, inilipat ito pabalik sa Pilipinas upang mailibing sa Quezon City, isang lungsod na ipinangalan pa mismo sa kanya. Jose P. Laurel. Si Jose P. Laurel ang Pangulo ng Pilipinas sa ilalim ng pamahalaang itinatag noong panahon ng Hapon. Siya ay nakalibing sa kanyang bayang Sinilangan sa Tanawan City Public Cemetery, Tanawan, Batangas. Bagamat kontrobersyal ang kanyang termino, hindi may ikakailang isa siya sa pinakamatalino pagdating sa batas. Alam mo ba, si Laurel ay isa sa mga unang abogado na nagtapos sa UP College of Law at nagkaroon ng doctorate degree sa Yale University ng United States? Sergio Osmeña. Si Sergio Osmeña ang ika-4 na Pangulo ng Pilipinas at kilala bilang isa sa mga haligi ng demokrasya. Siya ay nakalibing sa Manila North Cemetery, isa sa pinakamatandang sementeryo sa bansa. Kilala siya sa kanyang tahimik ngunit matatag na pamumuno na nagbigay daan sa pagbangon ng bansa matapos ang World War II. Alam mo ba, siya ang unang Pangulo mula sa Visayas, partikular sa Cebu, at isa sa mga co-founder ng Nacionalista Party, ang pinakamatagal na political party sa kasaysayan ng Pilipinas. Manuel Rojas. Si Manuel Rojas ang ika-5 Pangulo ng bansa at siya rin ang unang namuno sa Malayang Republika ng Pilipinas. Siya ay nakalibing din sa Manila North Cemetery, malapit sa puntod ni Sergio Osmeña. Kilala siya sa kanyang dedikasyon sa pagpapatatag ng gobyerno at sa pagtataguyod ng ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa pagkatapos ng digmaan. Alam mo ba, bago siya pumanaw noong 1948 dahil sa atake sa puso, si Rojas ang nanguna sa muling pagbangon ng bansa matapos ang World War II. Siya rin ang nagsulong ng ekonomiyang nakatuon sa muling pag-aayos ng mga infrastruktura. Si Elpidio Quirino. Ang ika-6 na Pangulo ng Pilipinas ay nakalibing sa libingan ng mga bayani. Ang kanyang pamumuno ay kilala sa pagbangon ng ekonomiya at pagtataguyod ng reforma sa edukasyon at kalusugan. Alam mo ba, noong una, inilibing si Elpidio Quirino sa South Cemetery ngunit inilipat sa libingan ng mga bayani noong 2016 bilang pagkilala sa kanyang mga kontribusyon sa bansa. Ramon Magsaysay. Ang idolo ng masa na si Ramon Magsaysay ay nakalibing sa Manila North Cemetery. Siya ang itinuturing na pinakapopular na pamulo sa kasaysayan dahil sa kanyang tapat at makataong pamumuno. Alam mo ba, pumanaw siya sa isang tragic plane crash noong 1957 sa Mount Manunggal, Cebu. Sa kabila ng maikling termino,
Iniwan niya ang imahe ng isang leader na tunay na para sa masa. Carlos P. Garcia. Si Carlos P. Garcia ay nakalibing din sa libingan ng mga bayani. Kilala siya sa kanyang Filipino First Policy na naglalayong bigyang prioridad ang mga Pilipinong manggagawa, gamitin ang mga materyales at mga produktong gawa ng sarili nating bansa. Bilang ika-8 Pangulo, pinangalagaan niya ang interes ng mga Pilipino laban sa labis na impluwensya ng mga banyaga. Alam mo ba, bukod sa pagiging Pangulo, isa rin siyang makata at manunula sa wikang Boholano. Isa siyang tunay na makabayan sa salita, gawa at sining. Diosdado Macapagal. Si Diosdado Macapagal, ang tinaguriang poor boy from Lubao, ay nakalibing rin sa libingan ng mga bayani. Siya ang ama ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at kilala sa paglipat ng Araw ng Kalayaan mula June 4 patungong June 12. Alam mo ba, si Diosdado ang nagpatupad ng Land Reform Program para matulungan ang mga magsasaka at itinuturing na isa sa pinakamatalinong Pangulo dahil sa kanyang law and economics background. Ferdinand Marcos Sr. Isa sa pinakakontrobersyal na Pangulo, si Ferdinand E. Marcos ay inilibing sa libingan ng mga bayani noong 2016. Matapos ang mahigit 3 dekadang pagtutol at pagpigil sa kanyang pagpapalibing sa libingan ng mga bayani, tuluyang pinayagan ito ng Korte Suprema at ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Sa botong 9 out of 5, ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyong tutol sa pagpapalibing sa kanya sa libingan ng mga bayani. Alam mo ba, ang burial ceremony para kay Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani ay hindi naman lihim. Ngunit hindi ipinaalam sa media ang eksaktong oras at detalye ng seremonya at ipinagbawal din ang pagdalo ng mga reporters. Nagdulot ito ng malawakang protesta sa buong bansa. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa mga pinakamainit na isyong pampolitika sa kasaysayan ng Pilipinas. Corazon Aquino. Si Corazon Cory Aquino, ang unang babaeng Pangulo ng Pilipinas at simbolo ng people power, ay nakalibing sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Sa ilalim ng kanyang liderato, muling itinayo ang mga institusyon ng demokrasya at naibalik ang kalayaan ng pamamahayag, mga pundasyong pinapakinabangan pa rin natin hanggang ngayon. Alam mo ba, katabi niya sa libingan ang kanyang asawang si Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. na naging inspirasyon ng EDSA Revolution noong 1986. Ang kanilang puntod ay madalas bisitahin ng mga Pilipino tuwing anibersaryo ng EDSA People Power. Benigno Noynoy Aquino III. Si Benigno Noynoy Aquino III, anak ni Ninoy at Cory Aquino, ay nakalibing din sa Manila Memorial Park. Bilang ika-15 Pangulo ng Pilipinas, pinangunahan niya ang pamahalaan sa ilalim ng kanyang platapormang Daang Matuwid na layuning sugpuin ng korupsyon at itaguyod ang mabuting pamamahala. Alam mo ba, ang kanyang libing noong 2021 ay dinaluhan ng libu-libong Pilipinong nagbigay-pugay sa kanya bilang simbolo ng katapatan at maayos na pamumuno. Sa panahon ni Pinoy, nakilalo ang Pilipinas sa good governance at transparency. The Philippine economy also reached one of its strongest performances in decades during his administration. At ayan na nga, ang huling himlayan ng mga dating Pangulo ng Pilipinas. Bawat isa ay may sariling kwento, may sariling simbolo ng paglilingkod at pagmamahal sa bayan. Makikita natin na hindi lang basta pangalan ang mga ito. Sila ay mga taong nag-ambag, nagkamali, bumangon at nagmahal sa ating bansa. Kung tatanungin ka, sino ba ang mga dapat nakalibing sa libingan ng mga bayani at sino dapat ang alisin dito? I-comment mo na sa baba. Gusto naming marinig ang iyong sagot. Kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like, share and subscribe para sa iba pang kwento ng ating kasaysayan at kultura. Salamat sa panonood! Hanggang sa muli, kabida!